OA naman yung lait mga idol, pang clickbait lang natin yan. Pero ito yung sinabi po ni Jovan Buha. Lakers reporter to ng The Athletic at matapos ng Warriors preseason game, sinabi niya na I still think the defense is problematic with Dalton. You got to know your personnel. You got to know who you're guarding. Too many mistakes from him on that end to the point where he's just not looking like a rotation player as currently constructed. Sa Tagalog mga idol, sinasabi lang naman po ni Buha dyan na dapat kilala mo kung sino yung tao mo. Then si Dalton ang dami niyang mistake sa ganung parte ng depensa niya na nagmumukhang player siya na hindi po parte ng rotation. Well, constructive criticism naman to talaga, and for sure hindi lang naman po yung si Buha ang nakakakita ng ganyan from Dalton. Kahit wala pa siya sa NBA ay something na rin na red flag to sa kanyang laro mga idol. Kaya hindi mo rin masasabing pinaglalait niya yung tao. Kinriticize lang niya at titignan natin yung posibleng nakita ni Buha kung bakit niya nasabi yon. Makikita natin dito na nagkusa naman siyang tapatan si Steph dito sa transition. Pero kung tutuusin, mas okay pa nga na hayaan niya si Bronny ang tumapat dyan. Kasi may mas maganda siyang size to defend Horford, pero si Bronny pa ang tumapat doon. Then ano yung makikita natin? Nalingat siya at napatingin ng sobrang saglit lang naman doon kay Horford kasi doon nga pinasa ni Steph ang bola. And dito na rin talaga nagkaka-error si Dalton. Bakit niya kailangan intindihin yung iba kung si Steph yung tao niya, di ba? Biggest offensive threat ng kalaban niyan, tapos ikaw naman din ang nagkusa na tauhin yan. Pero bigyan natin ng credit din syempre si DK. Human nature lang naman ang gumana dyan eh. Mapapatingin ka talaga dyan ng saglit sa papasahan. At yun lang din ang kailangan upang maka-break free si Steph sa depensa ni Kinect. Tapos na po ang FIBA mga idol, pero NBA na sa October and mainit pa rin ang basketball dito sa Pinas with MPBL, NCAA pati UAAP. May bonus pa rin po si 1x Sports sa inyong unang hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Dito pa, maybe mga idol nagkataon lang no, like ready to help lang si DK dyan kaya medyo pinababayaan niya si Butler. Pero kita natin dito na hinahayaan lang niya si Jimmy pumunta doon sa trip niyang puntahan kasi at this angle, sobrang lalim ni Jimmy sa basket. So kung magmimintis yan, unless kapos ay sure kang hindi niya to makukuha, basta hindi mo siya papapwestohin. Pero ayan nga siya, hindi pa nakadikit kay Jimmy. Nahayaan niyang si Jimmy pa ang mag-box out sa kanya. Yung mga ganyan mga idol minsan harmless naman tulad ngayon na pasok naman yung tira. Pero pwede kasi yung maging source ng offensive rebound kay Jimmy if magbintes dahil lang hindi niya binabody to ng tama, di ba? Minsan nagmumukhang lost siya sa depensa mga idol, tulad dito na parang hindi niya nakitang natapal ng kampi niya yung bola at rumekta na kagad yung tingin niya sa ring imbes na doon sa bola. Ayan tuloy, nakuha pa ni Lolo Aldo. Good challenge naman to sa layup ni Draymond. Then sa individual defense naman, syempre gugustuhin mo yung hindi siya nagmumukhang cone lang dyan na dadaan-daanan lang ng mga players. Pero ano ang nangyari? E di malamang dinaanan lang siya ni Buddy. That's why magiging ahead talaga sa kanya si Jake LaRavia at Marcus Smart sa rotation kasi sila ay mas maaasahan mo sa depensa kaysa dito kay Dalton. May defensive plan naman din dyan mga idol, pero syempre mas maganda kung kakayanin niya ng mag-isa tong si Buddy na basically isang catch and shoot player na lang ngayon pero biglang dinadrivean siya tapos fade away yan lang din. Kaya this time natuto na rin siya at ganyan nga napigilan ni Kinect yung initial na atake ni Buddy. Yan ang gusto mo, hindi yung dinadaanan ka lang talaga. Kaya mapapaisip ka rin na baka nagkukulang lang din sa effort kaya mahina sa depensa. Kasi dito mukhang okay naman di ba? Naiwanan lang siya dahil may screen. Dito, naging attentive enough naman din siya sa depensa para ma-recognize na dapat alalayan niya ang kampi niya rito kasi nawala siya sa depensa. Siya na yung nag-switch doon sa may hawak ng bola at natapal pa nga. So again, nagpapakita pa rin naman siya ng good defensive plays pero mas nagpapakita kasi siya ng hindi maganda mga idol. Tulad dito, nakascore po si Spencer sa harapan niya pero kasi may kita naman nating hindi rin naman siya nagpabaya. Tinapatan niya. Nagka-error siya kasi kumagat siya sa fake pero ayun nga, he stayed in front pa rin naman. Sadyang nakascore lang din talaga itong kalaban. This time ay halo naman, una ay goods ang pinakita niya. Nagawa niyang patigilin ang big man na pumapeso sa kanya Pinick up niya ang dribble then naghanap ng mapapasahan. So credits po dito kay DK. Pero nung binalik na muli dito kay Post, parang nawala na naman siya sa engagement. Although andyan siya at nakadikit pero parang nawala ng konti yung effort. Buti na lang sinalo siya ni Coloco rito. And yun nga rin, may plano naman talaga ang mga teams sa ganyang mga situations though kahit sinalo na ni Loco to, imbes na umalis ay tumambay lang din siya dyan sa kanila kahit na dapat ay maghanap na siya ng tatauhin na iba. Diba? Buti sa LA at nagmintis yan.
So para sa akin mga idol no, inconsistent po itong si DK sa kanyang depensa nga. May mga times na maayos naman. Pero syempre, hindi mo yun pupurihin kung ikaw yung coach kasi everyone is expected to play defense. Pero may mga times din naman na makikita mo siyang biglang nawawala. Nakikita mo siya na nilalampasan lang ng kalaban. At yun ang dahilan kung bakit sinabi ni Jovan Buha na problematic ang depensa niya. Sobrang inconsistent nga mga idol para bigyan ng worthiness ng playing time. Tapos yung tira pa niya inconsistent din. Ngayong preseason kahit 30 minutes per game siyang naglalaro ay nag-average lamang siya ng 23.8% sa kanyang overall field goals at 21.4% naman mula sa tres. Sobrang baba niyan mga idol knowing na 7 3-pointers per game yung ibinabato niya. High volume shooter nga pero hindi naman napasok. Kaya feel ko mahihirapan talaga to magkaroon ng playing time kung ganyan ang laro niya na almost hindi mo siya maaasahan sa depensa, then sa opensa naman ay lulubog, lilitaw din. Kaya sa mga idol nating Laker fans dyan, tama lang ba ang sinabi ng reporter na problematic nga ang depensa ni Kinect? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento mga idol sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.